Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Philippines Trending News. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ko guys. Let's go! Nasa puso ninyo ang taong bayan ng Pilipino, ang Pilipinas. The timing is always now. When there is an earthquake, the timing is now. When there is a delubyo, there is a landslide, okay, there is a great flood, the timing is now. Pagka nagkaroon ng pandemic, the timing is now. May sunog na malaki, now. Hindi pwedeng June 30. Yun yung punto. So, kung ang pinaproblema is yung issue on the constitutionality o yung ano na yan, yung timing na yan na June 30, na isa rin ako nang sa nagsasabi, come to think of it, nag-iisip na rin ako ngayon, hindi mo pwedeng pigilin yung nationalism at yung leadership ng isang tao at ipopostpone mo pa. Let the leader be a leader, and then kung aayusin natin to with that in consideration, you get sworn in December. Mamili kayo. November, basta from July, gawin natin July 5. O, July 5 o July 30, 1 month thereafter. That's very safe. GMA formula ko, no? O. And then, ano mangyari from now, April hanggang July o kaya September, October, November, sworn in, linisin muna. And then by the time na sworn in yung ating bida, wow, okay na. Oh. Baka yung council, baka nag-appoint pa ng mga senador. Kung sinara yung senator. Kung wasundan yon. And then we revert back to our to a previous year, whatever year na budget na tipid. Kung tipong mga 4 trillion, 5 trillion. Magkano ngayon? 5.7 eh. Kasi sa akin, kung tatanggalin yung korupsyon, kayang-kaya natin ngang ponduhan yung armed forces ng 500 billion kada taon for the next 10 years. 500 billion to 1 trillion every year. Para tatlo yung focus nun. Yung assets niya, defense capability niya, defense industries niya, para hindi tayo bili ng bili, tayong gumawa on our own land. Para magkatrabaho, one packet o another packet. Tapos nun yung pangatlo, yung ating reservists. Kasi ang focus, panay heavy spending dito sa aircraft, frigate, etc. Why not? Pondohan natin talaga ng talagang pondo. Para hindi nakaisip kasi, kaya ganyan, kasalanan ng ating Congress din eh. Ang Senate Congress. 1995 pa yan eh, yung modernization. Ano na ba ngayon? Diyos ko. 1995 yan, 15-year horizon. Tapos nun, naglaps yun. Magkano lang naipasok? 38 billion. Mariusip yun. Tapos another 15-year horizon, 2012 hanggang 2027. In-extend na naman ang 10 years. Walang katapusan. Kaya nga, thinking lagay natin death penalty related yan, tanggal corruption. I-downsize natin yung ating Senate. 15 lang na senator, representing 12 regions and ARMM, CAR, tsaka NCR, 15. At tapos yung Congress, 81 provinces, from 300 sila, gawin natin ang laking savings doon, bigay natin sa armed forces. So, mas mabuti pa, para hindi nag-iisip na yung mutual defense na yan. Yung mutual defense, dapat ang usapan dyan, either dagdagan na lang ng provision doon na armed attack, yung provision, yung Article 5. Armed attack and or hostile aggression defined as the following. Kasama doon yung water cannon, yung pagbangga, etc. Kung di natigil yan China, kita nyo, sa takot din na sa Amerika. Kung ilalagay natin yon, at kung hindi ilalagay yun, ay pumayag ng Amerikano, tigil na yung mutual defense na yan kasi kalukuhan yan. Tayo yung nayayari eh. Or neutral tayo. Neutral na lang tayo. Lahat tayo pakialam sa kanila, maggirahan kayo kung gusto nyo. Basta kami, yung aming defense capability, popondohan namin yung aming sariling armed forces. 500 billion to 1 trillion every year. Hindi yun namamalimos yung armed forces namin. Mukhang kawawa eh. Talaga naman mukhang kawawa. Kaya nga, we can stop this. We can move forward na properly. May standard tayo. Hindi, panay buhaw-buhaw yung nilalagay natin eh. Panay buwisit eh. Panay mga negative eh. We have to look,
move forward. I have nothing against BP. She's good. And I think she can hack it. But we have to help her. Whole of nation approach, not just her. We help her. Bakit ba siya? Ba't hindi si BBM? Gago, nagsasalita nga kami para sa ikabubuti ng BBM. Wala eh. Wala ka talaga eh. Ilang sita na eh. Dinedma mo kami. Panay high paluting salita na wala. Niloloko mo lang kami. Sayang yung binigay namin tiwala sa'yo, BBM eh. So, I believe we have to state something, say something by April 9. Make it more dramatic because it's araw ng kagitingan. Day of Valor, no? Remember all those, I'll blog about yung Fall of Bataan. Fall of Bataan, Fall of the Philippines. Pagka sinayaan natin tong mga tarantado natong politiko natin. So, I am more inclined dun sa sa meron transition. Hawakan muna ng ating scenario number 6 na parang number 7 din, hybrid, and then tikas pahinga ang ating BP, lahat sa subject sa sa due diligence na i-clear kayo ng COA, accountability. I want every single centavo spent the last year and the present year accounted with receipt. Pagka hindi, you explain. I want it done. Yabang, no? But yung gusto nyo properly, yun ang standard. Account it. Kung hindi nyo ma-account, doon ka sa detro. Gago kayo, mga hinayo pa kayo, mga magnanakaw kayo. Doon kayo sa detro, yung PCSO na yan, pag di nyo ma-explain yan, honest to goodness, detro kayo. Hindi nyo natigil yan, yung pati yung na yan, yung bala-bala na yan. Detro kayo. Yung smuggling, detro. Kaya walang basta pagka napatunayan kayo na candidate kayo sa detro, after trial, fair, quick trial, detro kayo. Wala, execute kagad, wala nang pardon. Hindi dapat dumami yung mga ganyan. Talagang sorry pero eleksyon eh. Kasi masyado tayong, sabi ko nga yung the current crop of politicians have abused the limits of our patience, and it is enough. Tama na. Kayo pa mga arrogante, kayo pa ngayon yung magyayabang, kayo pa yung magsasabi na yung kami lumalabag sa konstitusyon. Magago, kayo nga sa konstitusyon, kayo naglalabag eh. We are exercising our right as a people, no? Our right as a people. Ito lang yung konstitusyon. Ito kami, nag-ratify kami. Yung presidente, in-appoint namin, binoto namin. Ngayon, yung mga iba na gustong, doon kayo kay presidente, sige, magsama-sama kayo. Because in this country, democracy wins. Ngayon, kung kunyaring walang pakialam ang Pilipino at mga bang talaga yung mga natitira, o di, go ahead. Di ba? Ganun lang talaga. Pero you better show up, Filipinos. You better stand up. Mga matitinong Pilipino, because ang pinag-uusapan dito yung future ng bansa natin. Di ba? So ano yung pagdasalan na lang ninyo tung Holy Week. Mag-enjoy kayo pero at the same time pag-isipan ninyo itong mga nangyayari. And then probably by starting April, I'll say something about it and then kaklaruhin ko word for word kung ano yung April 9 na sasabihin natin. Araw ng bayani, ng kagitingan, and the day is right. Tapos malay natin kung ilabas nila yung pulboronic video na yan. You know, yung mga may hawak ng pulboron video, no? Diretsohan you are doing this country so much disservice. Because parang ino-hold nyo yung video para dun sa timing. Kaya sinasabi ko na nga, kung galing sa puso yung pagmamahal ninyo sa bayan, walang timing. Now, no? Sabi ko nga bagyo, delubyo, earthquake, sunog, landslide, kahit anong sakuna, pandemic, now. Huwag ko hintay June 30. Ngayon, yun nga if the issue is yung constitutional provision na that will necessitate that will bring in a GMA formula, no? Then
Simple. Ang ano doon is yung oath of office, yung inauguration, yung kailan mag-take ng oath, yun. So, gawin namin declaration, gawin nating declaration na hawakan muna nitong ng caretaker ng AFP, PNP, ng ano ba? All this committee, transition committee, para everything will be in order, lahat ng gusto ng taong bayan mailatag. We repeal the 2024 budget. We put into effect the previous year's budget, or 5 trillion yon, or much earlier. Tayo masunod gusto natin masunod, and then in effect na natin kagad. Okay, ito yung gusto natin, di ba? So pagka yon, naayos natin yon, para walang problema yung ating bida, tsaka mag-take off ng oath ng office. Di ba? It makes sense yung timing na sinasabi. Ay kung di palabas yung video, and then kasama doon sa sinasabi kong declaration na even if the president is replaced, we fire the president, for example, if that is the case, if we fire the president because of his unfitness to run. Tapos na. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.